Ipapakita ko muna sa inyo guys kung paano kumita ang isang OFW. Yan, una guys, yung mga kagamitan muna natin at saka pwesto, ipapakita muna natin. Yan yung mga tinatrabaho natin. Yan. Ayan guys, yung mga ating hihiwain ng mga stainless. Yan pa stainless na mga scrap na po yan. Kumbaga pinagpaglasan. I-recycle po natin yan. Ating po yan hihiwain o pagtatabas-tabasin. Ayan. At saka pagka natabas-tabas na po yan, lalagay ko po yan sa isang bin or malaking drum. O sasama-samahan yung mga stainless na mga good at saka good. And then ibibinta din siya para ma-recycle na po. Yan po yung trabaho. Plasma po ang ginagamit natin dyan. Plasma po yan ang tawag po dyan sa panghiwa. Yan po yun. Yan po yun. Patuloy po tayo naghihiwa dyan ng mga yero. Papakita ko lang po sa inyo. At isa po itong trabaho dito sa New Zealand na kung sakali kayo mag-apply tas ito maging trabaho nyo, ganito po yan. Hindi lang po yan, ito po ay part 1 ng ating documentary pa lang sa trabaho dito. Marami pa po yan, papakita natin lahat ng trabaho natin o lahat ng trabaho dito sa Japan, New Zealand, sorry. Lahat ng trabaho sa New Zealand ipapakita po natin sa inyo. Ito muna po ipapakita natin yung pagkakat ng mga stainless po yan. Isang uri pa lang na yan na stainless, pero marami pong magaganda na stainless yan. Ito lang muna po ipapakita natin. Isa ngayon pinaplasma natin o pinagtatabas-tabas yung mga stainless. Ganyan lang po dito sa New Zealand. Yan. Pagkasanay po kayo sa init, ayan, ganyan nangyari. Kaya po yung hindi sanay sa init at saka ayaw mausukan, ay wag po kayo mag-apply sa ganitong trabaho. Ayan po. Ayan, patapos na po yung isang layer po ng stainless natin. Yan po yung area ko na akong pinagtatrabahuan. Yung area ko po lang yan. Matigas po yan kasi mga stainless, gawa lang po sa plasma yung ating gamit, kaya madali siya mahiwa. Yan, para po sa nagtatanong kung ano ang plasma po, ito po yung ang nagtatabas po niyan ay may hangin po yan. Yan, may hangin po yan, din may kuryente yan. Kaya yung mag-create ng apoy yung kuryente, tapos ang magpaputol niyan yung hangin. Yan. Yan, tuloy-tuloy po yan ating hihiwain. Ganyan po ang trabaho natin. Isa pa lang po yan sa ating mga trabaho. Kumbaga ito pa lang yung part 1 ng ating trabaho na ating i-documentary ngayon. Then marami pa po yan, pati mga kung anong papakita ko po rin sa inyo yung mga pasyalan sa Japan, dito sa New Zealand, tsaka yung mga kung anong status ng mga tao dito, kung paano sila maghalubilo sa kapwa-tao. Ipapakita po natin yan sa susunod po na video na i-upload ko, yung makikipigyon tayo sa mga taga New Zealand, kung paano sila maglasing, kung paano sila yun. Abangan po natin yan at maipagano tayo dyan, maipagsapalan. Pero mababait ang mga taga New Zealand New Zealand pagka hindi lasing. Ewan ko lang kung lasing na sila, pero sa ngayon po mababait sila. Ayan po, tapos na po yung isang layer na ating iniwan na stainless dyan.
hindi nyo po pinagdadaanan ng mga ganito yung klase. God bless naman sa mga katulad kong sige at saka hindi mayaman. Kahit ay nagbabala tayo ng buto para sa pamilya. Yan, God bless po sa lahat. Thank you po. At saka sasabihin ko lang po sa inyo natin na buhay po ng OFW ay hindi po madali. Hindi po OFW ay maganda ng buhay o nakikita, hindi po ganun po. Kaya sa ating mga nag-expect na sabihin na OFW yan, malaking pera niyan at saka magandang buhay, hindi po. Mahirap po ang buhay ng OFW kasi kailangan mo magbalat ng buto, kailangan mo magtrabaho. Yun po ang katotohanan. Kaya saludo po ako sa mga kapwa OFW natin para po sa pamilya, kaya na po sige. Yun po ang dahilan doon. Pero kung sa kagandaan ng buhay po, hindi po magandang buhay ng OFW. Bukod sa malungkot, persahan sa trabaho, ganun po ang sitwasyon ng OFW. Kaya salamat sa panonood guys. Susubukan nyo. Thank you guys.